Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig nyo. Aminin kong isa ako sa mga nakarelate sa mga kwentong ibinabahagi ng mga sender mo. Kaya naman nais ko ring ibahagi sa lahat ng mga kagiliw ang kwentong mismong naranasan ng aking pamilya. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Andrea. Tubong Burungan Summer. Taong 2008. Nang mga panahong ito ay nasa high school pa lamang ako. Kaya tandang-tanda ko ng lahat ng mga nangyari sa pamilya ko noon. Isang araw noon, nadatnan kong nag-aaway ang mga magulang ko at narinig kong nagwika ang aking inang, may kalaguyo ang aking ama. Kamuntikan pa nga sila magkasakitan kung hindi lamang kami dumating ni Kuya Dindo. Mabuti na lang talaga at naawat kaagad ni Kuya Dindo si Papa bago nito mapagbuhatan ng kamay si Mama. Nung makita kong sa ganong sitwasyon ng mga magulang ko ay bigla akong nakaramdam ng takot kay Papa. Pakiramdam ko na mga sandaling yon, hindi siya yung Papa ko. Ni minsan kasi Sir Seth ay hindi niya pa napagbubuhatan ng kamay si Mama o kahit napagtaasan ng boses man lamang. Kahit na palaging nakaangil ang aking ina sa kanya, mahinahon niya pa rin siyang nakikipag-usap dito. Pero noong partikular na panahon na yon, ibang-iba. Sa labas pa lang kami ng bakuran, rinig na rinig ko na ang malakas na boses ni Papa na parang sinisigawan si Mama. Tila natauhan naman si Papa at bahagyang napaatras nung marinig niya ang boses kong sumigaw at tinawag ang pangalan niya. Sa totoo lang, mas malapit ang loob ko kay Papa kaysa sa aking ina. Strikta at masungit kasi si Mama. Kailangang lahat ng sinasabi niya at ipinagbabawal dapat ay sundin naming magkakapatid. Kapag sinabi niyang bawal o hindi, kailangan mo talaga itong sundin kung ayaw mong makatanggap ng parusa mula sa kanya. Samantalang si Papa naman ay malayong malayo sa ugali ni Mama, kung kaya't mas malapit ako sa aking ama at kapag may mga problema akong kinakaharap, sa kanya ko sinasabi. Masyado ring mapamahiin ang aking ina. Marami siya mga ribulto at nasa loob lamang yun ng kanyang silid. Bakanting silid yon. Tuwing ika-6 ng hapon ay pumapasok sa silid na yun ang aking ina at mga 1 oras din siyang naroroon. Bawal siyang istorbohin o kausapin man lamang sa oras na nasa loob na siya ng silid kung nasaan ang mga ribulto ng santo. Ayon kasi sa aking ina, kinailangan niyang maglaan palagi ng oras at panahon para sa pagdarasal bilang pagbabalik tanaw at pasasalamat sa karangyaang tinatamasa ng aming pamilya. Hindi pwedeng istorbuhin siya kung hindi naman importante ang sasabihin. At ang pinakabilin-bilinan niya sa aming magkapatid, wag na wag kaming papasok sa silid kung saan siya nagdadasal. Kung sakali mang may importante kaming kailangan, hanggang sa pintuan lang kami ng silid na yon. Ayun na nga, kahit na inaawat na ni Kuya ang aming ama, ito namang si Mama ay walang pakundangang hinahamon si Papa na saktan siya. Ituloy umano ni Papa ang sanay balak na pagbuhatan siya ng kamay para magkaalaman na talaga at makita raw namin mga anak nila ang pinakatago-tagong pag-uugali ni Papa. Manahimik ka na, Erlinda. Hindi na nakakatuwa yung mga pinagsasasabi mo. Naririndi na ako at sawang-sawa na ako sa pagbubunganga mo. Wika ni Papa noon. Mas lalo namang nagtaas ang boses ni Mama at talagang ipinangalandakan niya pang may kalaguyo nga raw si Papa. Humanda umano ito dahil oras na malaman niya kung sino ang kalaguyo ni Papa.
Hinding-hindi ito magdadalawang isip na kalad ka rin sa bungad ng baryo namin ang kabit na yon. Ipapaya niya ito at huhubaran sa harap na maraming tao. Pa, huwag niyo na lang pong pakinggan yung sinasabi ni Mama para hindi na kayo mag-away. Sige na ho pa. Pakiusap ni Kuya Dindo sa aming ama at sinaway ang aming inang manahimik na dahil nakakahiya sa mga kapitbahay. Rinig na rinig kasi yon. Pinag-uusapan na ho kayo sa labas ng bahay mo. Kung pwede lang manahimik na po kayo dahil nakakahiya. Dagdag pa ng kapatid ko. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Kuya Dindo. Kasabay ng mga malutong na pagmumura. Akmang sasampalin niya na sana ulit ang kapatid ko nung sumagot-sagot na ito pero mabilis na hinawakan ni Ate Marisa ang kamay ni Mama. Nang sa ganoon ay mapigilan ang paglapat ng palad nito sa pisngi ni Kuya. Kaya pala, maisingit ko lang Sir Seth. Ayon sa aking ina, si Ate Marisa po ay malayong kamag-anak na ni Mama. Nagtatrabaho siya bilang kasambahay. Gaya ng aking ina ay tahimik lamang ito at para bang may malalim na tinatagong sikreto. Hindi rin ito palakibo. Kumbaga, kikibuin ka lamang niya kapag inunahan mo siyang kausapin. Pero maliban doon ay wala na. Kahit na ganoon, napaka-misteryosa ni Ate Marisa. Mabait naman po siya. Maliban doon ay wala na akong masabi pa. Napakawalang hiya mo talaga, Erlinda. Sumusobra ka na. Kung yung pagmamaldita mo ay matitiis ko pa. Pero yung pananakit mo sa anak natin, aba, iba na yan ah. Palagi ka pa namang nagsisimba tuwing linggo. Halos araw-araw kang nagdadasal pero napakabasura ng pag-uugali mo. Kanino ka ba nagdadasal ha? Kay Taning? Nanggigigil na sabi ni Papa at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mama bago ito tinalikuran. Matapos sabihin ng aking ama ang mga katagang yon, nakita kong nanginginig ng bahagya ang katawan ni Mama na para bang nagpipigil lamang ito sa galit. Mas mabuti pang magpalamig na muna tayo sa isa't isa para hindi madamay ang mga bata. Dagdag na sabi ni Papa noon at tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad. Naghuhumiyaw na naman sa galit si Mama. Mabilis na hinabol si Papa sabay hinampas ito sa ulo ni Mama ng babasaging basong nakuha niya sa mesang nadaanan. Doon sumubsob sa sahig ang aking ama. Gulat ako't napasigaw na lamang nang nakita ko ang malakas na pagbagsak ni Papa sa sahig nun. Agaran akong tumakbo papalapit kay Papa. Pero natigilan ako nang makita kong may dugo sa ulo ni Papa nun. Nang lingunin ko si Mama ay nakita kong natigilan siya at para bang doon lang natauhan sa ginawa. Dali-dali akong tinabig ni Ate Marisa at sinaklolohan niya si Papa. Pinagtulungan nilang buhati ni Kuya Dindo si Papa at isinugod sa paggamutan nun. Magmula nang mangyari yon, ang matinding pag-aaway ng mga magulang ko, tuluyan nang iniwan ni Papa si Mama. Simula nung umalis si Papa, mas lalong lumala ang masamang pag-uugali ni Mama. Palagi na lamang siyang nagkukulong sa silid kung saan siya nagdadasal at nauulinagan ko na lamang na humahagulgol ito ng iyak. Noong una, nakaramdam pa ako ng awa kay Mama pero kalaunan, nahihiwagaan na ako sa kanya. May mga gabi kasing nagigising na lamang ko dahil sa sobrang alinsangan at para bang wala man lang hangin na nakakapasok sa loob ng silid ko. Kapag ganoon ay lumalabas ako ng silid para pumunta sa kusina at uminom. Isang beses nga, pasado 3:00 na yun ng madaling araw nung magising ako. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naman nagmadali na akong lumabas ng silid para kumuha ng tubig inumin. Habang dahan-dahan akong naglalakad papunta sa komedor, nakakarinig ako ng mga bulong-bulungan na para bang may nagsiseremonya mula sa kung saan. Hindi ko mapigilan ang sariling kilabutan
at magtayuan ng mga balahibo sa buong katawan. Nang marinig ko ang bulong-bulungan ng kung sino man. Dahil sa uhaw na ako ay nagmadali na akong pumunta sa kusina at uminom ng tubig noon. Hindi ko na inintindi pa ang kakaibang kilabot na bumalot sa buong katauhan ko. Nung medyo nakainom na ako, medyo humupa kahit papanong nararamdaman ko noon. Naglakad na ako pabalik sa silid pero noong matapat na ako sa silid kung saan palaging nagdadasal ang aking ina, napansin kong nakauwang na ng bahagya ang pintuan. Napagtanto ko ring sa silid na yon nanggagaling ang ingay na naririnig ko kanina bago ako uminom ng tubig. Dahil sa kuryosidad, naisipan kong silipin na muna ang silid na yon kung naroroon ba ang aking ina. Yun kasi ang unang pagkakataong nakita ko yung nakabukas ng bahagya. Nang nasa pintuan na ako ay hinawakan ko ang seradora. Marahang nilakihan ng pagkakauwang bago sumilip doon. Akmang magsasalita na sana ako para tawagin si nanay. Nang sa walang ano-ano, ay nakita ko ang aking inang nakaluhod sa harapan ng ribulto at may nakasinding kandila. Hindi lamang siya nag-iisa, Sir Seth. Dahil sa may mga kasamaan pa siyang mga kababaihan ring may suot na kulay pulang bestida. Nakaluhod paharap sa ribultot, parang nagre-ritual. Pero ang mas lalo kong ikinagulat nun ay noong mabaling ang paningin ko sa mga ribulto. Nakita kong biglang naging kulay pula ang mga mata nun. Nag-iba ang wangis. Naging hindi kaaya-ayang pagmasdan ng mga ribultong nakikita ko. Nakakatakot yon. May magkabila ang sungay. Bahagya akong napaatras nang biglang lumingon sa gawi ang mga kababaihang nagseseremonya. Wala pa ring tigil yon sa pagbigkas ng mga katagang hindi ko maintindihan. Habang dahan-dahang tumayo at naglakad papalapit sa akin. Nangangatog ang mga tuhod na tiningnan ko ang aking ina at nagtatanong ang mga mata kung ano ang mga nangyayari. Nakangisi lamang siya habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ko. Hanggang sa unti-unti nang nanlalabo ang paningin ko't tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagdilat ng mga mata ko, mataas na ang araw at nasa loob na ako ng silid tulugan ko. May pagtataka at mga katanungan akong naitanong sa isipan kung paano ako napunta sa silid ko gayong tandang-tanda kong naroroon ako sa labas ng silid ng aking ina na ipinagbabawal pasukin nun. Mabilis na akong bumangon at lumabas kaagad ng kwarto. Nung sipatin ko ang silid na may mga nagre-ritual, nakita kong nakasarado yon. Nakakandado. Gising ka na pala, anak. Tara na sa kusina, nakahanda ng pagkain. Untag na wika sa akin ang aking ina mula sa likuran. Nagulat ako nang marinig ko si mama at agarang napalingon sa kanya. Napatta ako at hindi makapagsalita habang nakatitig lamang sa kanya noon. Para kang nakakita ng multo dyan. Tara na sa kusina at kanina pa nakahanda ang pagkain. Ikaw na lang hinihintay para makapag-umpisa na tayo mag-agahan. Sabi ni mama. Marahang tumango na lamang ako at tahimik na sumunod sa kanya. Nung kumakain na kami, napansin kong kakaiba ang aura ng aking ina. Palagi na itong nakangiti at naging maasikaso na sa aming magkakapatid. Panay ang pagtatanong niya kung ano raw ang gusto naming pagkain sa tanghali. At ipagluluto niya umano kami nun. Labis-labis ang pagtataka ko. Naitanong ko na lamang sa sarili kung ano ang nangyari kay nanay. Bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin nun? Hindi na siya gaya nitong mga nakaraang araw na lugmok na lugmok at palaging nagkukulong sa silid kung saan siya nagdadasal. Ma, ayos na po ba kayo?
Pansin ko po ang sa inyo kasi ngayon eh. Biglang sumeryoso ang mukha ni nanay nang marinig niya ang tanong ko. Ang ibig kong sabihin, kaya ka ba masaya ngayon kasi nagkabalikan na kayo ni Papa? Hindi pa anak, pero malapit na mangyari yung sinasabi mo. Tugon niya. Napaawang na lamang ang bibig ko. Nais ko sanang itanong sa kanya ang tungkol sa nakita ko doon sa silid kung saan siya nagdarasal. Kaya nga lang ay parang may kung anong bagay ang pumipigil sa isipan ko noon. Habang inunguya ko ang pagkain, nasipat ko si Ate Marisa na nakatitig sa akin at kakaibang pagkakangisi noon. Ate, sumabay ka na po sa amin kumain. Ay ako't hindi pinansin ang mga kakaiba niyang titig sa akin. O nga naman Marisa, halika na sumabay ka ng kumain. Tahimik na sumunod lamang si Ate Marisa sa sinabi ni Mama. Kumuha na nga siya ng plato. Nagumpisa na rin kumain. Makalipas ang ilang araw ay palagi na ako nagkakasakit tuwing magtatakip silim na. Kung hindi ako nilalagnat ng mataas, sumusuka naman ako ng sumusuka na para bang may nakain akong hindi maganda. Pakiwari ko rin ay may kung anong insekto ang gumagalaw-galaw sa loob ng tiyan ko sa tuwing nag-uumpisa ng kumirot ang ulo ko. Palagi ring nangangati ang braso at binti ko pero wala naman akong nakikitang pantal o kahit na ano paman. Kaya't ang pangangating yon ay inakala kong simpleng pangangati lamang. Marami na rin akong kababalagang nararamdaman sa loob ng pamamahay. Minsan pa nga ay may natatanaw akong babaeng nakasuot na kulay itim na bestida sa may kusina o kaya naman nakatayo sa pintuan ng silid ni Ate Marisa. Pero sa tuwing ikinukurap ko ang mga mata ko, nawawala na lamang ito bigla. Dahil sa may problema pang dinidibdib si Mama, sinarili ko na lamang ang mga kakaibang nararamdaman. Dumaan pa ang mga araw. Nagkatotoo nga ang sinasabi ni Mama. Umuwi si Papa at humingi ng tawad sa aking ina noon. Agara namang pinatawad ni Mama si Papa nang walang pagdadalawang isip. Pero Sir Seth, alam niyo ba na noong makita ko si Papa, malayong malayo na ang kanyang itsura at pangangatawan nung bago siya umalis sa bahay namin. Sobrang napakapayat niya at noong hinubad niya ang suot-suot na jacket nun. Napakalaki ng kanyang tiyan na para bang tiyan ng isang buntis na babae. Nangihina na rin siya at parang isang pitik na lang yata. Matutumba na. Nag-aalala namang tinanong ni Mama si Papa kung ano ang nangyayari sa kanyang tiyan. Dinaig pang 6 na bang buntis yun. Nawala lamang ito sa bahay ng ilang linggo. Tapos pagbalik, grabe nang ibinagsak ng kanyang katawan. Hindi ko alam, Erlinda. Magmula nang umalis ako dito sa bahay, doon nagsimula yung sakit ko eh. Napa-sign of the cross na lamang si Mama at agarang inalalayan si Papa at dinala sa silid nila. Pero bago sila pumasok ay inutusan niya akong magdala ng maligamgam na tubig at labakara. Mabilis na akong kumilos. Kagad na akong pumunta sa kusina para ihanda ang mga bagay na inutos sa akin ni Mama. Ako na yung maghahanda. Voluntaryong wika ni Ate Marisa at kinuha ang palangganitas sa kamay ko. Binigay ko naman yun sa kanya. Nang matapos na maghanda si ate, inabot niya na sa akin ang palangganita. Daling ko na raw sa silid ng aking ama. Halika na anak. Tulungan mo ako ritong linisan yung ama mo. Sige po ma. Dahan-dahang hinubad ni Mama ang damit ni Papa para mapalitan ito. Nung mahubaran niya na ng pang-itaas na kasuotan ng aking ama, kumunot ang noo ko. May nakita akong napakalaking sugat ni Papa sa bandang tiyan. 3 piraso yun na halos magkakatabi. At sinlaki ng puwet ng 1 litrong botelya. Napakapula at nagnanaknak yon na parang may kung anong gumagalaw-galaw sa loob.
Nagpasabog rin ng mabahong amoy ang mga sugat ni Papa. Parang amoy ng nabubulok na laman. Nakita ko ang bahagyang pagduwal ni Mama habang nakatitig sa mga sugat ni Papa. Pero agad niya yung pinigilan. Ang mas hindi ko kinakaya, Sir Seth, nung makita kong marahang suriin ni Mama ang sugat ni Papa gamit ang kamay nun. Walang kaabog-abog na lumubog ang daliri niya at noong inangat niya ito, nakita kong may mga kumakapit na maliliit na insektong parang mga kitikite. Walang sabi-sabing mabilis akong tumakbo palabas ng silid nila para makahinga ng maayos. Pakiramdam ko ay masusuka na ako sa sobrang baho ng amoy at sa nakakadiring bagay na nasaksihan ko noon. Ano kayang nangyari kay Papa? Naguguluhan at nahintakutang tanong ko sa isipan. Wala pa mang ilang minuto ay narinig ko ang pagtawag ni Mama sa akin noon. Huminga muna ako ng malalim bago bumalik sa loob ng kanilang silid. Pagpasok ko ay medyo nakahinga-hinga na ako ng maluwag dahil nakabukas na ang mga bintana. Nakita kong naghahabol na ng hininga ang aking ama. Para bang bigla na lamang naghingalo noon. Natataranta na rin si Mama habang pilit na pinapakalma ang aking ama. Tinanong ko si Mama kung anong nangyayari. Hindi niya rin umano alam. Iminangkay niya na dalhin na sa pagamutan si Papa. Nang araw ding yun ay dinala namin sa pagamutan si Papa. Na-admit sa ospital ng ilang araw dahil inaalam pa kung ano ang dahilan ng pagkakasakit niya. Sa loob ng ilang araw ay si Mama ang nagbabantay kay Papa sa ospital at ibinabalita niya sa amin ang mas lalong lumalalang sakit ni Papa habang tumatagal siya sa loob ng ospital noon. Kaya naman napagpasya na lamang ng aking inang ilabas na lamang ng ospital si Papa. Ayon na rin sa kagustuhan nito. Nung makauwi na nga sa bahay namin si Papa, mas lalo akong nakaramdam ng awa sa naging kalagayan niya. Nagpipigil lamang akong umiyak dahil sa ayaw kong makita ni Papa na naawa ako sa kanya at ayaw kong maramdaman niyang kinakaawaan ko siya at baka mas lalo lamang siya manghina at mawala ng pag-asa. Kasabay ng pag-uwi ni Papa sa bahay ay siya namang pag-alis ni Ate Marisa. Hindi ko alam ang rason kung bakit bigla na lamang siyang nag-alsa balutan at umalis sa bahay na yon. Nung tanungin ko naman si Mama kung bakit biglaan ito, bumuntong hininga lamang si Mama at hindi sinagot ang tanong ko. Magmula rin noong nasa bahay na si Mama, ay nakikita ko siyang palagi na namang pumapasok sa silid kung saan siya nagdadasal. Iniisip ko na lamang na baka ipinagdarasal niya palagi na sana'y gumaling na ang aking ama. Kung kaya naman ay hinayaan na lamang namin ni Kuya Dindo si Mama sa ginagawa niya. Isang araw noon, may nakapagsabi sa aking inang dalhin na raw sa albularyo si Papa sa lalong madaling panahon. Mas lalo kasing dumami ang mga sugat niya at halos mapuno na ng sugat ang kanyang buong katawan. Gaya ng una kong nakitang sugat sa tiyan, ay ganun na ganun din ang nangyari sa iba niya pang mga sugat noon. Hindi naman nagdalawang isip ang aking ina't agaran nang naghanap ng albularyo. Kasama ko sa paghahanap ng taong makakapagpagaling sa kalagayan ni Papa. Nahirapan kaming maghanap noon. Ewan ko ba, pero lahat ng manggagamot at albularyong nalapitan namin sa oras na makita nila si Papa, ura-uradang tumatanggi silang gamutin ito. Maging ako man ay napapansin ko ring may kakaibang tinging ipinupukol sa akin ng mga manggagamot at albularyo bago umalis nun. Hindi ko alam kung bakit pero kita ko sa mukha at kilos ng mga ito ang kalabisang takot na nararamdaman. Dahil sa nangyari, pinanghinaan na ng loob ang aking ina. Tila ba nawawalan na ito ng pag-asa. Sinabihan ko naman ito na
Patuloy lamang kami sa paghahanap ng albularyo. May darating at may darating din diyan. Hanggang sa isang araw, kasalukuyan kaming nagtanghalian noon sa isang karinderya. Nasa bungad kami noong nakaupo at hinihintay na matapos ilapag ng silbidora ang iba pa naming pagkain. Nang may makita kong matandang babaeng nakatingin sa amin mula sa labas noon. Para bang gutom na gutom ito. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng awa sa matanda. Tumayo ako at binitbit palabas ng karinderya ang platong may lamang kanin at ulam. Narinig ko pang tinawag ako ni Mama. Pinapabalik pero hindi ko siya pinakinggan. Paglapit ko sa matanda, marahan kong inabot ang pangkain. Nangangatog namang kinuha yun ng matanda at agarang nilantangan ng pagkain na yon. Ikaw talaga, di ba sinabi ko naman sa'yo huwag na huwag kang basta-bastang lumalapit sa ibang tao? Lalo na kung hindi mo kakilala. Paninermo ng aking ina noon na makabalik ako sa upuan. Pagkatapos kumain ay lumabas na kami sa karinderya. Ipagpapatuloy na namin ang paghahanap ng albularyo o kaya ay manggagamot noon. Pero bago pa man kami makarating sa sasakyang nakaparada, may biglang tumapik sa balikat ko. Kumunot ang noo ko at lumingon sa likuran para alamin kung sino yon. Nakita ko ang matandang babaeng inabutan ko ng pagkain. Naghahanap pa kayo ng manggagamot? May alam akong pwedeng makatulong sa problemang kinakaharap ninyo. Pasasalamat ko ito dahil sa kabutihang kaloobang ipinapakita mo sa akin, iha. Nagkatinginan kami ng aking ina nang may pagtataka kung papaanong nalaman ng matanda ang pakay namin. Magtatanong pa sana si Mama. Pero hindi na naituloy yon. Sa kadahilan ng agaran ng nagsalita ang matanda at sinabi nitong wala ng oras pa. Kung gusto raw naming mailigtas ang aking ama ay puntahan na namin ang address na babanggitin niya. Hindi naman daw yun kalakayuan mula sa karinderyang kinakainan namin. Hindi na nga nagdalawang isip ang aking ina't agaran niya nang sinang-ayunan ng sinabi ng matanda. Matapos silang mag-usap ng matanda, lulan na kami ng sasakyan papunta sa bahay na binanggit ng matandang estranghera. Hindi din namin alam, Sir Seth, kung bakit kami sumunod nun. Siguro, desperada na rin kaming makahanap talaga ng manggagamot. Pagdating namin sa bahay na sinabi ng estrangherang matanda, saglit kong inilibot ang paningin ko sa buong paligid. Nakaramdam kasi ako ng kakaiba at parang nakakatakot sa paningin ko ang paligid ng bahay. Pinigilan ko pa ang aking ina nang mag-umpisa na siyang maglakad papasok ng bakuran. Ma, hindi maganda yung pakiramdam ko dito. Umuwi na lang po kaya tayo. Ano ka ba naman, Andrea? Nandito na tayo. Wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Halika na. Bago kami makarating sa pintuan ng bahay, bubukas ang bintana. May isang matandang babaeng purong puti na ang buhok ang dumungaw noon. Nanilisik ang mga mata niya at nangingitim ang mga labi. Sa garalgal na boses ay tinanong niya kami kung ano ang kailangan namin. Sandali, huwag niyo nang sagutin yung tanong ko. Agaran niyang sabi nun at tinitigan ako ng napakatalim. Umalis sa pagkakadungaw ang matanda. Naglakad na yun papunta sa pintuan. Ma, umuwi na ho tayo. Mukhang nagsisinungaling po yung matandang nakausap natin kanina eh. Pero si Mama, kitang-kita ko ang determinasyong makausap ang matanda at masabi dito ang pakay namin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at nagwikang huminahon ako at ikalma ko ang sarili. Kakausapin lamang namin ang matanda at kapag napapayag niya yon ay pwede na kaming umalis. Maya-maya pa, nagmadali nang lumapit sa amin ang matandang may katabaan. Doon ko rin nakitang bulag ang isa niyang mata. Galit na galit ang pagmumukha niya. At noong makalapit na ito sa akin ay mabilis niyang hinablot ang kamay ko.
Sa gulat ko nga ay napasigaw pa ako sa pagkakaakalang may gagawing hindi maganda sa akin ang matanda. "Ikaw, lubayan mo ang babaeng ito!" Bulyaw ng matanda. Sabay tingin sa likuran ko na siyang mas lalo ko namang ikinagulat at ikinamagtataka. "Ano pong ibig niyong sabihin? Sino yung pinapaalis niyo?" Nagtatakang tanong ni Mama sa matanda noon. "Tara, pumasok muna kayo sa loob ng bahay." Ani ng matanda at hindi sinagot ang tanong ng aking ina. Wala na akong nagawa pa nang hatakin na ako ng matanda papasok sa loob ng bahay. Bago kami pumasok, Sir Seth, narinig kong nagsasalita ang matanda sa pabulong na boses. Tapos ay ikinukumpas-kumpas ang dalirit, tanging siya lamang ang nakakaintindi sa mga lingwaheng binabanggit niya. Nang nasa loob na kami ng bahay, ay mas lalo akong nangilabot sa mga nakikita kong bungo at iba pang mga buto sa mesang nasa sulok. Hindi ko alam kung bungo ba yon ng isang hayop o ng tao. "Umupo ka riyan. Wag kang aalis." Pagalit na utos sa akin ng matanda na agaran ko namang sinunod dahil sa takot. Mabilis na nilapitan ng matanda ang mesang may mga bungo at pagkatapos ay may kinuha siya roong mga dahon-dahon at mga ugat bago bumalik sa kinauupuan ko noon. "Teka, sandali lang po. Ano pong ginagawa ninyo? Hindi po ako yung magpapagamot kundi yung papa ko." Mabilis kong sabi noon na makita kong bubuksan na ng matanda ang bitbit niyang langis na may mga ugat ng puno ng kahoy na nakababa doon. Nagulat ako nang sabihin sa akin ng matandang alam niya kung ano ang ginagawa niya. Kaya't wag raw akong mag-alala at matakot sa kanya. Sinabi niya rin sa akin na kilala niya ang babaeng nagpapunta sa amin sa bahay niya. "Hindi ako isang albularyo, pero marunong akong manggamot at kaya kong alisin ang barang sa katawan mo." "Barang ho?" tanong ko. "Oo, barang. May bubarang sa'yo nang hindi mo nalalaman. Teka, sandali at ipapakita ko sa'yo para maniwala ka sa sinasabi ko." Muli ay bumubulong-bulong na naman ang matanda na para bang bubuyog. Tapos ay umihip harap sa akin. Ilang beses pang kinurap-kurap ko ang mga mata nang maramdaman ko ang pag-ihip ng matanda. Pakiwari ko ay parang napuwing yata ako noon. Pero matapos kong ikurap-kurap at kinusot ang mga mata ay sinabihan ako ng matandang tingnan ko na raw ang braso ko. Nang tingnan ko nga ang sinasabi niya, mga kagiliw, labis-labis ang takot at pandidiring nararamdaman ko. Sa kadahilan ng halos mapuno na ng galis na naglalangid ang dalawang braso ko noon. Nanlaki at nagulat rin ang aking ina habang nakatitig sa akin nang sipatin ko siya. Wala nang sali-salita pang agaran ng kinamot ng matanda ang mga sugat ko. May paghampas-hampas pa siya ng mga daong halaman kasabay ng pag-usal ng mga orasyon at umikot ng 3 beses sa kinauupuan ko noon. Matapos niyang gawin yon, nakaramdam ako ng antok at nang huli kong natatandaan ay inalalayan na ako ng aking inang maihiga. Samantalang ang matandang babae ay patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa.